Ang pagkakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang punong saserdote at ang pinaka-eskriba. Dinala si Jesus kay Pilato, sinimulan nilang paratangan siya. Anila, Ang tao ito'y nahuli naming nanululsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. at tinanong siya ni Pilato, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. ngunit napilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyukan niyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita yon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw din iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan, at ang mga tao at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, sinisiyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan, kaya't ipahahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. tuwing Pasko, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong iyan! Palayain si Barabas! Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsang pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus, ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako siya sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. datapwat lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Sirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus. Kasunod ni Jesus, sinusundan si Jesus na maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kaniya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan na Jerusalem, huwag niyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili, ang inyong mga anak. Tandaan niyo, darating ang mga araw sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, ang mga dibdib na hindi nag-iwi. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin. At sa mga burol, tabunan ninyo kami.
Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, Iniligtas niya ang iba, iniligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya ang Mesiyas, ang inihiram ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. at nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Inuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang 3 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. at pagkasabi niyon, nalagot ang kanyang hininga. Magsilod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya ay nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito. Sabi niya, ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinalagukan ng kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ng mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito.
ang pasyon ng Panginoon. Jesus, kami ay isama sa iyong mga pagdurusa. Yamang ikaw at di iba, sakdala namin sa tuwina, luwalhati ng lahat na. Magsiupo pong muli. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga nahuli po ng konti, dahil maagang dumating yung ating prosesyon, magkakaroon po tayo uli ng bendisyon ng palaspas sa dulo po ng misa. Ngayon ay sinisimulan po natin ang tinatawag po nating mga mahal na araw. Iba po yung translation natin sa Tagalog. Madalas, ang tawag po natin dito sa English ay Holy Week. At sanay tayo sa Tagalog na Kastila, Semana Santa, na translation talaga po ng Holy Week. Literal, sabihin natin, yung Holy Week, banal na linggo. Pero hindi po yun yung salin natin, mga mahal na araw. At kung iisipin po natin, pag sinabi nating mga mahal na araw, hindi lang dahil ito'y banal, kundi talagang pinakamahalagang araw. Kaya siguro pwede nating sabihin ang salin dapat natin, Most Holy Week. Sa dinami-rami ng linggo sa buong taon, ito ang linggong tinatangi natin kasi ito yung pinakamahal para sa atin. Ito ang pinakamahalaga para sa atin. Ito ang linggo na pinagninilayan natin at dinadamang lubos ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya po, ang linggo na ito ay hindi linggo ng kalungkutan o linggo ng pagtangis. Ito ang linggo na dinarama natin, muli nating binabalikan at pinahahalagahan na lubos sa puso natin ang pag-ibig ng Diyos na pinatunayan niya sa pag-aalay ng kanyang buhay sa gitna ng hirap at kamatayan. Kaya nga po, isang hamon po sa atin yan. Napanatilihin natin yung kahulugan nito. Ito bang Holy Week isa lang longest long weekend? Sa maraming mga tao, yung Holy Week, hindi naman talaga Holy Week. Joyous Week. Kasi yun yung kanilang bakasyon. Yun ang kanilang pamamasyal. Hindi na po holy. Noong araw, kung maaalala po natin, nung hindi pa ganitong kabilis yung mga bagay, umuwi talaga yung maraming mga tao sa probinsya. Kaya puno talaga yung mga pantalan. Pasko, saka Holy Week. Kaya nga sangkatutak yung pasalubong na latang biskwit. Di ba yun ang bit na inuuwi. Ngayon, nagkakagulo sa mga pantalan para magpunta ng beach mamasyal. Kumisan may mga dahilan. Kasi nga, marami sa mga pamilya, mga nag-abroad, nasa ibang lugar. Father, 7 taon na po hindi umuwi. Ngayon lang po talaga sila umuwi kasi ito lang din yung pagkakataon sa ibang lugar. Kaya nga po talagang ayaw man po namin, wala kaming magawa kasi ito lang yung libreng araw. Ito lang yung matagal-tagal na panahon. Nandyan na po yan eh. Kaya nga kung nandyan na po yan, nandyan na. Ano pa magagawa natin? Mahalaga na lamang talaga, pagdating man lamang sana ng Huwebes, Biyernes Santo, talagang mangilin. Huwag mangyari na araw ng Biyernes Santo, namatay ka kasi nagpa-party ka sa beach, nilagyan ng party drug yung ininom mo, inatake ka sa puso. Yun po yung malungkot kung maaaring mangyari sa atin.
O maaksidente ka kasi Biyernes Santo. Hindi kasalanan dahil patay ang Diyos. Ikaw mismo yung may kagagawa nun. Kaya nga, pag po sa mga susunod na mga taon, igalang natin at pahalagahan ang tawag talaga sa linggo na ito. Pwede naman nating iset talaga yung ating pamamasyal o pagbabanding sa sangkatutak ng mga long weekends natin. Itong Holy Week, ilaan talaga natin sa kumpara saan ito sa Diyos. At kung iisipin natin, hindi naman talaga sa Panginoon, para sa atin. Makita natin na sa pagpapahalaga natin sa pag-ibig ng Diyos, magiging mabuting tao tayo at matutulad tayo sa Kanyang pag-ibig na siyang kailangan ng mundo ngayon. Ang napakaraming mga kaguluhan, kaisipan ng mga tao, gawin ng buhay, fake news, karahasan, digmaan, panggigipit, pagsisinungaling, pagsasamantala, korupsyon, panluloko, pagnanakaw. Tinilang po natin, bakit ganun? Kasi yung pong ating sense of holy, yung pagmamahal talaga natin sa Panginoong Diyos, parang unti-unti na nawawala o nabubura na hindi natin napapansin. Kaya nga po itong mga banal na araw na ito po yung paanyaya sa atin. Ginugunita natin, binabalikan natin. At ito yung napakaganda pong paraan kung isipin natin. Na umuwi tayo sa ating pamilya at sama-sama tayo bilang mag-anak na nilalakaran at binabalikan ang mga pangyayari na ito sa buhay ng Panginoon. Sa simula ng ating pagdiriwang, binasa na po natin yung mga kwento tungkol sa pangyayari patungkol sa paghihirap ng Panginoon. At maganda pong balikan po natin muli yan. Inarinig natin na binasa sa atin sa Ebanghelyo, bahagi lang po yun kung tutusin na isinadula natin sa pamamagitan ng pagbasa. Pero maganda pong balikan nyo yung passion narrative. Buklatin nyo po yung Bible, makikita nyo po yan. Magmula sa pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem, Luke chapter 19. Basahin nyo po ng mabagal. Basahin nyo pa unti-unti na habang binabasa po, imaginein mo kung ano yung binabasa mo. At makita niyo po, habang binabasa natin yung mga pangyayari na yan sa buhay ng Panginoon, para tayo lumalakad din sa ating sariling buhay at meron tayong iba-ibang mga bagay na naiisip. Yung pag-uusap ni Pilato, yung mga salita ni Herodes, yung pagdidesisyon ni Poncio Pilato. Pag tinignan niyo po, merong sasabihin yan pagdating sa buhay natin. At yun yung magandang makita po natin na ang dinanas ng Panginoon, parehong kasalanan na namamayanit, dinaranas pa rin natin hanggang ngayon. Dahil maraming mga tao sinarado ang kanilang puso sa Panginoon. Huwag maging mga panglabas na ritual lang yung mga bagay na ginagawa natin, kundi mag-anyaya sa atin para magnilay. Halimbawa, nagpabendisyon po tayo ng palaspas. Magandang tanongin natin ating sarili. Bakit nga ba tayo nagpabendisyon ng palaspas? Ano nga ba yung kahalagaan ng palaspas na yan sa ating buhay? Nakaugalian lang ba natin? Naalala ko po dati sinasabi, yung palaspas na yan, wagay mo daw yan kapag ka lumilindol at titigil. Hindi naman nyo kailangan maghintay ng lindol. Nisip ko, paano kaya tumitigil pagka lumilindol? Siyempre, pag lumilindol, hinawakan mo yung palaspas, inuga mo, parang titigil yung lindol. Bakit? Gumagalaw ka. Mararamdaman mo ba yung lindol pag gumagalaw ka? Iba naman, hawakan mo pagka tumatama ang kidlat. Nako, yan na huwag niyo pong gagawain.
Pag lumabas kayo sa bukid at papalaspas kayong ganyan, ikaw yung buko nga, nananahimik, tinatamaan ng kidlat, ikaw pa. Pero ba't tayo nagpapalaspas? Sabi nga po sa pagpasok ng misa, inaalaala natin yung maringal na pagpasok na yun ng Panginoon. At yun yung magandang tanong. Sinasalubong ko ba talaga ang Panginoon? Itong buong linggo na to, paano ko siya sinasalubong? O baka mamay itong linggo na to, nag-outing kayo. Hindi mo sinalubong ang Panginoon, iniwan mo. Hindi lang dumarating ang Panginoon sa Jerusalem. Dumarating ang Panginoon sa buhay natin araw-araw. Sinasalubong ba natin siya? Sa bawat paggising natin, sa bawat pagdilat natin sa umaga, sinasalubong tayo ng Panginoon. Tayo, sinasalubong ba natin siya? Nagpasalamat man lang ba tayo sa tayo'y buhay? Hihintayin ba natin na sasabihin ng doktor, sandali na lang yung panahon. 2 months, 3 months, depende yan. Kasalud, doon mo na lang ba hihintayin? Alam naman natin sa panahon natin ngayon, wala makapagsasabi. Kaya nga bawat araw, biyaya. At kahit sabihin mo may sakit ka pa, hindi mo masasabi. Bawat araw, pagpapala na pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga salubungin natin ang Panginoon. Sinasalubong ba natin ang Panginoon na may galak? Na may pagtitiwala? Na may pananalig? Sabi nga po, noong Miyerkules ng Abo, yung palaspas na sinunog natin, magpapaalala sa atin na ito sariwa ngayon. Pero maaari sa paglipas ng panahon ay matuyo. Kaya pinapaalala sa atin yung pagbabalik loob para sa pagpapanibago. Yan yung sagisag ng palaspas. Kung pinabindisyonan lang natin, pagkaraan sinabit natin, tapos tumanga na lang tayo, walang mangyayari. Sa tuwing nakikita natin yung palaspas na yan, pinapaalala sa atin, salubungin lagi natin ang Panginoon. Lumapit lagi tayo ng mayroong galak at pagtitiwala sa Kanya. At sa buong linggo na to, nandyan po yung mga talaan ng ating mga gawain sa ating parokya. Puntahan niyo lang po yung ating Facebook page, Holy Spirit Parish, Alido. Nandun po yan. Lunes, may misa pa po tayo sa umaga. Tapos meron po tayong isang maghapon na pamparokyang pabasa. Bagamat may iba-iba po tayong mga sub-parish pastoral council na nakatoka sa iba-ibang mga oras, welcome po kayo na tumungo. At meron din po silang bit-bit na karidad. Na huwag naman kayong dumating lang pagka oras ng kain. Kaminsan may ganun eh. Dumarating ng babasa kapag mag-aalas 12 na. Pero ngayon, kahit po anong oras kayo dumating, meron naman po nakahanda. Pero magandang tradisyon po natin yung pabasa. Ang intention talaga po nun habang binabasa mo, nalalaman mo, ito pala yung istorya ng Panginoong Hesus sa isang payak na pagkukwento. Marami sa atin, di na natin alam yan. Bagamat yung mga Tagalog, luma, pagkakataon din yan para magtanong tayo, ano ba ibig sabihin ng Tagalog na yun? Ano ba yung ibig sabihin ng mga salita na yun? Kaya naman po sa pag-awit, ang ginagamit talaga natin dapat ay traditional na awit. Huwag nating kantahin sa mga bumtarat-tarat. Hindi po akma yun. Kasi yung mga awit na yun, ang layunin po dapat, habang pinakikinggan natin ay natututo tayo. Na pagninilayan natin. Gagaya nung kanina, inawit po natin ng papasyon. Na pag binasa natin, nandun na inaanyayahan din po tayo na magnilay, magdasal. Na nalalarawan sa atin kung ano tong pinagdaanan na ito ng Panginoon. Martes, meron pa rin po tayong misa at sa ganap na alas 9 na umaga, gaganapin po yung misa ng Christmas sa ating katedral. Pangungunahan po ng ating minamahal na Obispo, Bishop Dennis Villaroo. Kasama ang lahat po kami ng mga paris sa buong diocese.
Nga lang dahil diocesan event, hindi naman po lahat tayo ay ma-accommodate. Kaya pwede pong makatalaga tayo doon. Nga lang dito, wag tayo umasa na maring baka magkalugar tayo sa loob, maliban na lang kumaga. O di kaya pwede pa rin natin pong sundan doon sa ating pong live upload nung misa. Sa gabi, daraos po natin yung ating prosesyon. 6:00 po ng gabi. Mahalaga po sa pagpuprosesyon, hindi tayo pupunta ng prosesyon para manood. Marami kasi mga tao, akala nila yung prosesyon manonood ka lang. Kagaganda ng mga ganito. Hindi po yan pagandahan. Pakita po natin yung mga karosa po natin, may mga imahe na iba-ibang tagpo ng buhay ng Panginoon. Ang layunin din po na ni catechesis. Lalong higit para sa mga bata, makita nila, ito istorya ng buhay ng Panginoon. Kaya napakahalaga po sa mga magulang, kayo magkukwento. Kasi yung mga bata, di man nila maintindihan po kagad dyan Pero habang dumadaan, nakikita natin yung larawan na yan ng Panginoon. Nandyan po yung dapat na pagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga larawan na ito. At bukod po dun, habang tayo ay nakikiisa pagdating sa prosesyon, napakahalaga po ng pagdadasal. Sabi ko nga po dun sa mga naghahanda ng mga karo, hindi po yan pagandahan ng mga imahin o parangyaan ng mga dekorasyon sa mga karosa. Ang napakahalaga po ay nandun yung sama-samang debosyon ng pamilya para sa paghahanda o di kaya ay nandun na sa pagsunod para sa sama-samang pananalangin. Kinabukasan, meron pa rin po tayo misa sa umaga at sa gabi, yun po ang ritual na tinatawag na tenebrae o pagpapatay ng mga ilaw o kandila sa simbahan. Dito po yan sa ganap na ika-6 ng gabi. Huwebes Santo, 5:30 po ng madaling araw, mayroon po tayong istasyon ng krus na pamparokya. At pagkaraan po nun sa gabi, yan na po yung tinatawag na simula ng ating Paschal Triduum. At yung pong Paschal Triduum, yan po yung napakahalagang pagdiriwang natin. Tinatawag natin Triduo Pascual. Ganun ka-espesyal yung araw po na yan, kung kaya hindi lang siya isang araw na pagdiriwang, kundi 3. Nagsisimula ng Huwebes Santo at magtatapos sa bihilya ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung papansin niyo po, mag-aantanda ng krus sa misa na yon ng huling hapunan at pagkaraan po ng misa ng huling hapunan, ililigpit lang yung mantil, altar, at gagawain na po yung pagbabantay sa banal na Santissimo. Hanggang 12:00 po yan ng gabi, at dyan natin ginagawa po yung ating tinatawag na tradisyonal na bisita iglesia. Sa bisita iglesia, bagamat ginagawa po yan na tradisyonal na pag-araw ng Huwebes Santo, may ibang mga tao dumadalaw na din sa iba-ibang mga simbahan sa loob mismo nung Semana Santa, Holy Week. Pero yung pong gabi, hindi naman kailangan po doon na makalabing-4 ka o 7. Kahit 3 lang. Ang mahalaga po doon magdasal. Mahirap naman po yung nakikipag-away ka sa parking. Baka mamaya mag-road rage pa, bisita iglesia na. Nagdadasal ka tapos nakikipag-away ka. Nakikipagtalo ka, nagsusungit. So, hindi po ganoon. At kinabukasan, Biyernes Santo, meron pong 7 palabra sa television nyo na lang po sundan. Usually, yan po yung sa mga Dominican, saka yung sa mga Society of the Divine Word, sa SBD. Sa parokya po natin, 3:00, yung pong ating pagpaparangal sa krus.
At mahalaga po yung pagdadasal sa bagay po na yon. Bakit? Kasi yan po yung pananalangin natin para sa buong mundo kung tutusin. At pagkaraan po nun, yun na po yung prosesyon ng paglilibing. Alas 6 ng gabi. Sabado ng umaga, pwede po kayong patuloy na magnilay, maglinis-linis sa bahay. Kadalasan ganun, maglilinis din po sa parokya. O di kaya, pwede kayo sa internet. Meron po mga usually na may recollection pa. May mga Lenten recollection. Mahalaga po yun na patuloy na pagninilay. Nandiyan naman sa mga online platforms po yan. At maraming mga pari na meron silang ganong mga nilo-launch na programa. At sa gabi, yun na po yung ating bihilya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Yan po ay sa ganap na ikapito ng gabi. Nagahan po natin para kinabukasan sa salubong, di naman po tayo masyado ding gabihin. Mahaba po yung misa na yan, mga 2 hours. Pero pag po nag-participate talaga kayo ng lubos, sumama kayo sa pag-awit, pinakinggan nyo talaga yung pagbasa, tumugon kayo sa paawit o sa mga tugon, makita niyo po, hindi niyo mamamalayan, tapos na yung 2 hours. At doon, binabalikan natin yung kwento ng kaligtasan natin, magmula aklat ng Henesis, hanggang sa Panginoon, hanggang sa kasalukuyan. Pinananalangin natin ng buong mundo. Na alam natin, kailangan po natin ngayon. Dahil napakagulo ng mundo. Ito yung napakaliit na ambag natin na magmula sa atin yung kapayapaan na yan sa pamamagitan ng ating pananalangin. Kaya po, doon sa dulo ng misa, saka lamang po isasara yung banal na pagdiriwang sa pagtandaan ng krus sa final blessing. Kaya yung mula Huwebes Santo na yon hanggang Linggo, Sabado ng bihilya ng Pasko ng muling pagkabuhay, Linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, isang celebration lang po yun na diretsyo. Kaya wag po sana nating mamiss yung pagkabuhay. O kung hindi man kayo makasimba ng bihilya, Linggo, ganun pa, okay pa din po yun. Pero po tayo misa ng 6:30, 9 o'clock, 11, saka 6 p.m. Kasi pag hindi po tayo nagsimba, kaya nga tayo naghanday. Ito yung Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Sabi nga po ng mga apostol, walang saysay lahat ng pinangaral at ginawa kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil yun ang patunay na siya talaga ang sinugo na anak ng Diyos para po sa ating kaligtasan. Kaya sana po, kayo na mga mag-anak, kayo na mga magulang, yan yung maging pagkakataon na kasama na yung family bonding ninyo. Higit sa lahat, nandun na maunawaan natin ang pinagmumulan niya na ang pag-ibig ng Diyos. Yung mga bata, yan. Nung araw po kasi, pag ganitong Holy Week, wala nang mga palabas sa TV. Ngayon, hindi na problema yun. Kasi wala man palabas sa TV, meron naman sa cable. Meron naman sa youth, sa internet. Kaya yung iba, pag ganitong panahon na pinanonood, marathon. Marathon ng horror, marathon ng action, marathon ng ganyan. Reserba nyo na po yan sa ibang panahon. Itong Holy Week na ito, ang panoorin nyo kung manonood po kayo, yung mga religious themes. Kung cartoons, yung mga bata, wala pa rin pong papalit sa Superbook. Diba? Kinalakan natin noong araw, may Tagalog pa po yan eh. Magugulat kayo, mas marami pa silang alam kapapanood nun kaysa sa inyo. Pero iba pa rin po yung nagbabasa tayo ng Biblia. Kaya nga ang assignment ko po sa inyo, basahin niyo po yung Passion Narrative ni St. Luke. At huwag niyo pong hadaliin. Basahin niyo yun ng mabagal. At habang binabasa, imaginein niyo po kung ano yung nangyayari. Meron din po mga palabas tungkol sa Panginoon o tungkol sa Bible. Diba? Noong araw, meron po si Franco Sefirelli, Moses.
Kita nyo, storya nung mga Hudyo magmula doon sa panahon ni Moises hanggang doon sa lupang pangako. O kumisa, nandyan po yung mga lumang palabas magmula sa Genesis, creation story. Nandyan din po yung mga pelikula ni Seferelli, yung Jesus of Nazareth. Mga 3 oras po yun. O yung kay Cecil DeMille na 10 Commandments. O Joseph the Dreamer. Di ba? May mga ganyan po. Meron mga musical na ganyan. Meron din cartoons na ganon. Joseph the Dreamer. Or even Moses. Meron din. Tapos ayun, wala pong papalit doon. Yung pinakahuli na napapanood natin, The Passion of Christ. Kay Mel Gibson. Dito, kinukwenta po sa atin sa Ebanghelyo, hinampas ang Panginoon, sabi ni Pilato. Pahampas ko na lang siya. Hindi ko siya hahatulan. Hahampasin. Sa pelikula, mas dramatic po. Kasi sa binabasa mo, hinampas lang eh. Pag nag-procession tayo, nakita natin nandun yung Santong Gapos. Pero nung mapanood ko po yung The Passion of Christ, doon ko talaga lalong naintindihan. Kasi Latin po yung salita eh. Pinayuko yung Panginoon doon sa isang poste. Tapos yun, yung tagpo na yun, na pinahampas siya. Hinahampas ng ganyan. Kitang-kita mo talaga yung bulitas na merong mga tinik. Pag angat na ganun, kasama talaga yung laman ng Panginoon na maaangat. Talaga hindi ko po matagalan. Pero yung mga bata, pag manonood, meron iba dyan, kala mo nanonood ng Chainsaw Massacre. Oh. Kasi sanay na eh, minanid na sa mga ganung bagay. Kaya mahalaga po ipaunawa. Hindi ang bagay na ikalulugod natin. Ito yung hirap na dinanas ng Panginoon. Yan yung pahirap na binigay talaga nung panahon natin. Hindi biro na danasin mo yung hirap na yan. Nung pagkaraan po noon, nung talagang tadtad na yung likod ng Panginoon at lapnos na doon sa hampas, hiyo yung centurion, satis! Kasi Latin po yung conversation pero may subtitle. Eh, ang ibig sabihin po nun sa Ingles eh, enough. Kaya nga meron tayong English word, di ba? Satisfy. Doon po galing yung sa salitang Latin eh. Satis, enough. Bigyan mo ng sapat para masyahan. Ala ko, pagkaraan po nun, tapos na. Ginawa, parang daing na tinalikod yung Panginoon at yun naman dibdib niya yung pinaghampas. Saka natin maintindihan kung bakit ang larawan ng Santong Gapos, harap at likod, may hampas. Hindi natin tinitingnan yung mga bagay na yan para ma-amaze, mamangha tayo o nandun na mandiri tayo. Hindi. Para madama natin, ganun katindi ang hirap na dinanas ng Panginoon. At kung tayo patuloy na nagkakasala, binabatan niya lahat yun. Binata niya lahat yun para sa ating kaligtasan. At marami pa pong tagpo dun. Kaya kahit paulit-ulit niya pong panoorin yun, mararamdaman niya iba't ibang bahagi ng buhay natin na dumadaan din sa isip natin, may dudugtong natin o mahihingi natin ng tawad sa Panginoon. O di kaya yung mga may musical play po ng araw, yung ginawa ni Andrew Lloyd Webber, Jesus Christ, Superstar. Ay iba din nila alam yun. Nung araw, nung dalawa pa lang yung artista, si Nora saka si Vilma, di ba? Nung araw, ganun lang eh. Later on na lang dadating si Sharon. No? Pag dumalabas na si Nora, sasabihin ni Kuya Germs, and now, Miss Nora Honor, our superstar. Tapos papasok na siya. Tapos tutugtog na. Tan 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 tararararararara. Di ba alam yung tumatawa, mga Noranyan yan, alam nila. Pero alam niyo po yung tugtog na yon, isang musical play po yun na 1970s. Bata pa si Andrew Lloyd. Siya yung gumawa ng mga memory, yung mga Broadway musical play hanggang ngayon.
Ang original talaga nun eh, Jesus Christ, Superstar. Tarararararara. At may isang tagpo po doon, yung nagdadasal ang Panginoon doon sa hardin ng Gethsemane. Habang kinakanta nung mama yung, nakaligtaan ko lang yung pangalan po niya. Talagang parang sinako na ang taas nung boses na nandun na nagdadasal, Lord! Gumaganon po siya. Tapos pakantang ganyan. Hanggang sa pagtanda niya, kinakanta pa rin niya yung tagpo na yun. Iba po yung maramdaman mo. Tas si Mr. Bean. O di ba, pag lumalabas si Mr. Bean, makikita mo, biglang merong tutugtog na napakaganda na angelic. Tapos biglang iilaw yung spotlight. Sa kalilitaw si Mr. Bean. Gustong-gusto natin yung tunog. Bakit? Yung tugtog po na yun, pang simbahan. Ang title po ng tugtog na yun Ecce Homo. At alam natin kung ano ibig sabihin yan. Behold the man. Pagkarang mahampas lahat, nakadamit na purpura ang Panginoon, may koronang tinik. Ihaharap siya ni Pilato sa mga tao. Behold the man. Pero pag naririnig mo yung tugtog na yun, nalala mo si Mr. Bean. Yun yung malaking hamon sa panahon po natin ngayon. Yung mga bagay na sana'y dapat nagpapaalala sa atin sa Diyos, sa marami sa mga tao ngayon, lalong higit sa mga kabataan natin, hindi na nila alam. Hindi yun para dun. Originally, para yun sa Panginoon. Kaya po, ibalik natin yung diwa na yan ng mga mahal na araw. Hindi to ordinaryong mga araw na pahinga o bakasyon. Ito yung mga araw para balikan natin yung ating ugat sa Diyos. Ito yung mga araw para muling damahin natin ang pagmamahal, ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin at bunga nun, panibaguhin natin ang ating buhay. Makita natin yung tunay na kahulugan at kagandahan nito sa paglalarawan, sa pagiging salamin, daluyan ng pag-ibig ng Diyos din sa iba. Kaya nga ang panahon ng Kwaresma, hindi po siya panahon ng kalungkutan. Panahon ng higit na pag-ibig, ng higit na pananampalataya at bunga nun, higit na pag-asa para sa bawat isa. Nawa, ang mga araw na ito ay tunay na maging mahalaga para sa atin, mahal para sa atin, dahil nadarama natin sa bawat isa ang Diyos na hindi nagkukulang sa pagpapadama ng pag-ibig, ng kanyang pagmamahal sa bawat isa.